na yung bahay namin. Medyo inayos lang kayo ng konti. Napinturahan na. Dito ako lumaki guys. So tutur ko kayo daw. Tutur natin sila sa loob. Wala naman masyado dito pero tara. Yung bata ko. Ito na yung CR. Hanggang ngayon ito pa din yung CR guys. So, tapos naalala ko, ay walang ilaw dito. Wala ata. Ayun. Ano nangyari yun? Automatic siya. Akala ko automatic. Natatakot ako minsan kasi bukid dito. Di ako makapasok dito kasi minsan may palaka dito. Pwede pa maligo dito. Inayos na nila. Dito pasok tayo. Wala naman. Ito lang. Simple lang. Kung ano yung itsura niya before. Ngayon, ganun pa rin yung itsura. Marami lang gamit Before the luxury, before the sports car, before the millions. Ito yung life ko dito. Lamesa na to, lolo ko yung gumawa nito. Yung negosyo kasi namin, bukod sa mga health beauty products, may frozen din kami. So, nag-invest kami ng malaking ref before. Dito namin nilalagay mga frozen siomai, siopaw. So, ngayon, dito siya sa province. Sobrang antique na nito. Matanda pa to sa akin. Ganito talaga yung bintana namin before, oh. Ito pa din, na-preserve siya. So, para isasara mo yan, bubukas mo. Hindi ko naman ano eh. Tutulak mong gano'n, tapos ang lock niyan pako. Papakuan mo dito. Para hindi makapasok yung mga magnanakaw. Pero I doubt na may magnanakaw dito. Nalayo namin sa kabihasnan. Dito tayo. Ito, inayos na lang kasi. Inayos na lang ngayon, pero dati kahoy lang talaga to. Ngayon, naka-wallpaper na siya. Dito kami natutulog before. Inayos na lang din to. Dati hindi ganito yung sahig nito. Ang sahig nito dati kawayan, yung may butas-butas, nakikita mo yung ilalim. Welcome to our home. O, diba? Look at the view. Wow. Hindi mo pagpapalitin sa city life. Sobrang ganda, guys. Tahimik dito. Wala, ganun lang yung buhay ko before. Di ba wala kaming kisame kung makikita mo. Ganyan lang. Tapos dati wala kaming kama dito, nakakulambulang kami. Sa sahig kami natutulog. Inayos na lang talaga ngayon. May electric fan naman kami before, pero pag gabi kasi malamig na dito. Tingnan mo naman, kahoy lang, di ba? May time before na may pumasok ditong bala ng baril kasi sa province uso nagpapaputok. Di ba? Pag may occasion, trip lang nila magpaputok, may pumasok dito na bala ng baril. Nakita ko sa katabi ko na. Katabi ko sa kama, buti na lang, hindi tumama. Dito lang umikot ang mundo ko nung bata ko, siguro hanggang elementary before kaming pumunta ng Manila. Doon tumira sa Manila before sa Quezon City kami. Hindi ko pa napapakita sa inyo yung life ko sa Quezon City before. So ito yung sa Batangas, abangan nyo yung next kung anong nangyari sa buhay ko nung pumunta kami ng Quezon City. Yan, nakaabangan nyo. Isa ako sa mga tinuturuan ni Miss Cristel Santos. Sobrang grateful po ako na nabigyan ako ng opportunity na makilala pa ng higit si Miss Cristel. Malaman ko saan siya nagsimula kasi dahil doon, mas naging confident ako na nasa tamang mentor ako. Kasi siya mismo, pinagdaanan niya yung proseso bago siya nakarating sa kung nasaan siya ngayon. Kaya alam ko na yung mga tinuturo niya, for sure, effective. Hindi katulad ng ibang mga nakikita ko sa social media, maraming sinasabi, maraming tinuturo, pero sila mismo, hindi pa naman nila napagdaanan. Kahit marami na ako naging experience, mas maganda ang naging buhay ni Ma'am Cristel kahit bata pa siya. Actually, naging pa lang ako sa kanya sa Facebook. Naobserbahan ko dito sa Batangas, yan pala kanyang pinanggalingan at totoo pala, kala ko content lang. Isa ako sa mga nakasama para makita rin kung saan siya nag-umpisa. So grabe, akala ko dati for the content lang talaga si Miss Cristel kasi ang dami ng mga achievements sa negosyo. Pero nung nandito kami, syempre mas na-amaze ako, mas napaproud ako na sa kanya ako nagpapaguide sa negosyo namin.